Kaya ito ang paanyaya palagi ni Kristo, na tayo ay lumapit sa Kanya. At ang imbitasyon na ito, sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang nire-require sa atin. Ito ang invitasyon sa atin ng Diyos. Sumampalataya ka. Ang sabi, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito lang ang invitasyon. Sumampalataya ka. Hindi mo kailangan maging magaling, hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Maniwala ka lang, sumampalataya ka lang, at mangyayari sa iyo ang plano ng Diyos. Kaya, ang panawagan ng Diyos sa ating panahon, kung minsan ay natatabunan ng napakadaming ingay sa social media, sa dami ng issue sa gobyerno, sa dami ng issue sa showbiz, o sa lipunan, sa buong mundo, issue sa Amerika, issue sa Middle East, may tendency na ang panawagang ito ng Diyos ay matabunan o ma-overpower. Pero nevertheless, ang panawagang ito ng Diyos ay nananatili. At ang invitasyong ito, it goes beyond our understanding. Yung iba sa atin nakapagsalita ng hindi maganda, nakapag-isip ng hindi maganda tungkol sa Diyos, tungkol sa mga naniniwala sa Diyos. Walang pakialam dyan ng Diyos. Marami sa atin ang daming nagawang pagkakamali. Marami tayong naapakan na tao. Marami tayong pinaiyak. Marami tayong pinahirapan. Walang pakialam dyan ng Diyos. Kapag ngayon, sumampalataya ka, nagsisi ka, nagpabautismo ka, tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, iyon ang mahalaga sa Diyos. Iyon ang Kanyang inaabangan. Yung mga dati nating nagawa, minsan nakakapagtaka ang tao. Kung itrato niya ang Diyos, parang hindi siya kilala ng Diyos. Ang sabi sa Bible, bago palikhain ang sanlibutan, tayo nakilala na eh. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos yung mga pagkukulang mo. Alam ng Diyos kung sino ka. Sa kaibuturan ng iyong puso, kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos lahat ng iniisip mo na hindi maganda. At ang sabi sa Bible, habang tayo makasalanan, minahal niya tayo. Wala kang kailangang gawin para ikaw ay maging kaibig-ibig sa Diyos. Minahal ka na niya nang binigay niya si Kristo. Kaya, all we have to do is to respond. We have to respond positively dito sa pag-ibig na ito ng Diyos. At hindi naghahanap ang Diyos ng grand gestures. Hindi naghahanap ang Diyos na magregalo ka ng mga mamahaling bagay. Ang hinahanap ng Diyos ay maliliit na pagpapasya sa iyong araw-araw. Kaya, ang paanyaya ng Diyos sa kaligtasan is a lifestyle. Ang pagsunod kay Kristo, sinabi natin sa Luke chapter 9 verse 23, tanggihan mo ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin hindi ka nakakain, hindi ibig sabihin hindi ka na magdadamit. Hindi ibig sabihin hindi ka nabibili ng para sa sarili mo. Ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili, na kapag ikaw ay mayroong choice between God and yourself, uunahin mo ang Diyos. As simple as that. As simple as that. Halimbawa ng pagtanggi sa sarili, sumimba ka. Kesa magpahinga ka, kesa kumita ka sa araw ng linggo, sumimba ka. Simple lang naman.
ang hinahanap ng Diyos sa atin. Bumuo ka ng relasyon sa Diyos. Oh, malaki ba na ikaw ay hingan ng panalangin araw-araw? Oh, yung ating mahal sa buhay, kausap natin araw-araw eh. Oh, kaya pag ikaw ay may relasyon sa Diyos, kalabisan ba na ikaw ay hanapan ng everyday communication? Hindi, mahal ka niya eh. At sabi mo, mahal mo siya. Hindi po ba? Kaya itong trabaho ng kaligtasan sa ating buhay, hindi naghahanap ng big gestures. Ang hinihingi sa atin ng Diyos, maliliit na pagpapasya araw-araw. Iyan ay pagpapakita na gusto mo ng relasyon sa Kanya. Kaya tatandaan natin, dun sa krus nang si Kristo mamatay, hindi nagbunyi ang kaaway. Hindi nagbunyi ang kaaway ng Diyos. Nang siya'y mamatay, ang langit ang nag-celebrate. Dahil ito ay tagumpay. Ito ay declaration of victory. Kaya ito po ang ating tandaan. Kung ikaw ay nasa pagsubok, kung ikaw ay nasa hirap, nasa gitna ka ng matinding problema, tatandaan mo yung sinabi ni Kristo, naganap na. Kung ikaw ay nabibigatan ngayon, ang mental health mo, ang iyong isip, pinapahirapan ka, tandaan mo ang sinabi ni Kristo, naganap na. Kapag ka masyadong mabigat ang iyong pinapasan, tandaan mo, ikaw ngayon ay makakalapit na sa Diyos. Bakit? Sabi ni Kristo, naganap na. At kung ikaw ay magpapasya ngayon, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos.